affects your family, affects me, affects all of us, affects the teachers, the parents, and even the students. And the issue of corruption affects even the generations yet to come. And I share this with you sapagkat importante na nalalaman ho ninyo what is at stake for the country this coming midterm election. Ang ating hong national debt ay nasa 15.69 trillion pesos na. Almost 16 trillion pesos. At ito po ay utang. At pagka ho ito ay kinumpara ninyo sa total population natin sa Pilipinas, pati po yung mga anak ninyo, yung mga anak ko na mga batang paslit, walang kamuang-muang, pag hinati po ninyo yung 15.69 trillion pesos, pati po yung grade 1, pati po yung isang araw pa lang ang edad na bata, may pagkakautang na ho na 138,000 pesos more or less. And this keeps on piling up. This keeps on rising. That's why I bring to you this afternoon, I take this opportunity to bring to you this afternoon, that yung ating war on corruption, kailangan po may pakialam kayo. Kailangan po makialam tayo. Kailangan po natin subuin ito. Because if not, patuloy po itong lalaki. Patuloy po lalaki ang ating pambansang pagkakautang at patuloy po natin itong paghihirapan at pagbabayaran. Sa Manila po, at malaking bahagi ng Luzon ay dinadlokap kung dito ay nabaha kayo noong bagyong Katrina at bagyong Karina at bagyong Enteng. Yun po ang ating advokasya sa habang na may iso. Tayo bilang mamamayang Pilipino ay naniningil. Saan napunta? Yung 500 billion pesos na inubos sa loob ng 2 taon na di umunoy napunta sa flood control programs. Bakit baha pa rin? Bakit konting ulan sa bayan ng Habagat, lalo pa kung may bagyo, walang pasok ang eskwela, walang pasok ang pamahalang panggobyerno, wala rin pasok ang pamahalang pribado. Dahil sa baha. Baha at patuloy na baha. Ito po yung mga maraming paniningin na isinusulong ng hakbang maiso at hinihingi tayo sa isang gobyerno may transparency, accountability, peace, and security. Kung atin po mababawasan ang level, ang antas ng korupsyon, mababalik po yan sa health services ninyo. Para naman sa ganun, pagka nangailangan po kayo ng tulong ospital sa pamahalaan gamit ang inyong PhilHealth card, hindi na po 50% ang magiging out-of-pocket expenses ninyo. Maaring mas maliit pa hanggang sa marating natin na wala na kayong babayaran. Maaari pong itong madagdag sa mga social services benefits na inyo pong natatanggap at dapat matanggap sa pamahalaan. At dito rin po sa Laguna, maaaring maibalik po yun sa programang pang-agrikultura at tumaas naman ang ating level ng produksyon sa ating mga magsasaka. Ito po yung ating isinusulong at not just for political issue. Ito po ay gut issue o yung issue tagos sa ating sikmura. Sapagkat every time na may korupsyon, bawas po yung basic services na pupunta sa inyo. Bawas po yung pondong dapat sana ay nauukol sa edukasyon. At alam kong marami pang issue, but then again, I know this is not the time to be talking about politics. Darating tayo yan. Ako po ay naririto upang makisa sa inyo. At I also release my book, The Kingmaker, the hard copy. Nandun po yung aking memoir na all the way kami po ay nagpo-protesta sa resulta ng 2016 election hanggang sa mga kampanya ng 2021-2022 hanggang sa naging matagumpay yung kampanya at tayo ay naglingkod sa Malacanang.
Mag-iiwan ho ako ng a few copies here. Siguro, sirs and ma'am, iparakol na lang po sa inyo. Hindi ko kayo kayang bigyan isa-isa. Ito ho yung kopya ng aking libro. And I believe this book has its value, if not in law, at least in history or both. And I hope kung sino man ho ang makakakuha nito, you can read it. It's a good read. It's a fast read. You can complete it in 1 day or in 3 hours. At siguro, just to spread the message around, pwede ho ninyong pagpasa-pasahan, paghira-hiraman. So ma'am, I'm leaving 1 box of this book. Bahala na po kayo. Yun lamang po, ako po muli, si Atty. Vic Rodriguez, ang inyong pong aplikante bilang Senador ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you so much po, Atty. Rodriguez, for your message across our parents and our teachers po. At this time po, while we're waiting po sa ating pong Congresswoman, let's have po muna awarding of certificates among our teachers po. So sa mga teachers po, you have been given awards or certificates from our school head po. May we have po the certificate po for me to announce the names of the teachers, ma'ams, yung mga certificate po. May request po our principal together with may request po our principal together with Cap Guido to give the certificate of recognition for the perfect attendance. Let me read the certificate. Certificate of recognition is awarded to for having perfect attendance during the first quarter of the school year 2024 to 2025. The first teacher is, come on stage, Sir Jerry A. Agustin. Sir Jerry. Next awardee, Ma'am Janine F. Pamatico. Ayan na po, bababa na po sila. Next awardee, Sir Brian Zapatos. Next, Sir Michael J. Abanto. Next, Ma'am Maria Teresa Alabanza. Next, Ma'am Florence Gil David. Next, Ma'am Esther Tabios. Next, Ma'am Reggie Magadia. And finally, Sir Kim Francis Aguilar.